Ano-ano nga ba ang katangian ng pagiging isang anak ng Diyos? Ang kahalagahan nito sa isang tao ay magkakaroon siya ng karapatan ng kagaya ng sabugtong na anak ng Diyos. Kung paanong may relasyon ang Panginoong Hesus sa Ama, magkakaroon din tayo. Ngunit paano nga ba natin makikita ang pagkakaiba? Sa kanilang mga gawa. Ang totoong anak ng Diyos hindi gagawa ng masama, kundi sila'y gumagawa ng mabuti sa tulong ng Panginoon at sa biyaya nito. Kung may pabor na nakuha ang Panginoong Hesus sa Diyos Ama, tayo din na magiging anak ng Diyos ay magkakaroon at marami pang iba. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 26, "For in Christ Jesus you are all sons of God through faith." At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo naging anak ng Diyos sapagkat tayo nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, na kung ano ang karapatan ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, siya ding ating natanggap na karapatan sa pagiging anak ng Diyos. Ang pananampalataya din ang malaking ebidensya na tayo'y anak ng Diyos, dahil walang nananampalataya na nagpapatuloy sa kasalanan, kundi sila ang mga taong nagsusumikap sa biyaya ng Panginoon na makasunod sa utos ng Diyos at maging katulad ng Panginoong Hesus na kanilang Panginoon. Sa Biblia may dalawang klaseng ama. Ang una ay ama natin sa langit at ang pangalawa naman ay amang Diablo na sinasabi sa John chapter 8 verse 44. At ang ama naman ay Diablo, sila ang gumagawa ng mali at ang mga kasamaan ay nasa kanilang mga isip parati araw-araw. Sapagkat sinasabi sa Roma chapter 8 verse 14, "For all who are led by Spirit of God are the sons of God." Maari siguro mahulog sa kasalanan ang isang Kristiyano o ang isang anak ng Diyos. Ngunit hindi maari maglubalob sa isang kasalanan ng isang anak ng Diyos dahil may isang banal na espiritu na nanahan sa puso ng isang anak ng Diyos na tumutulong sa atin na umiwas sa kasalanan at magpatuloy sa kalooban ng Diyos. At ito ang sagot sa tanong na,